What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, nandito tayo ngayon sa showroom ni Bristol Motorcycles dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. So aside sa mga Bristol Motorcycles, meron din tayo ditong QJ Motor at Moto Morini. So dito sa harapan natin, meron tayong Moto Morini 6.5 or 650 na Zenitsu. So si Zenitsu, isa siyang naked bike na may modern technologies at maangas na pormahan. So ngayon, alamin natin yung technical specifications nito, features, at kung magkano nga ba siya dito sa Bristol Motorcycles Cabanatuan branch. So tara, simulan na natin ang video. Okay, Moto Morini Zenitsu 6.5 SCR. Meron dalawang variant ito, which is yung STR and then SCR. So ito yung SCR na variant nila, which is yung scrambler. Kasi kung mapapansin nyo doon sa kanyang beak, may beak siya. And then putol yung kanyang front fender. And aside doon sa kanyang other variant na STR is yun lang naman yung difference nila at pati sa mga kulay. So meron tayo dito kulay black na naka-premium seat or parang scrambler seat. So bago tayo pumunta sa kanyang technical specifications and features ay i-walk around ko muna kayo sa motor na ito. Alright, Moto Morini Zenitsu 6.5. So dahil 6.5 kasi siya ay 650cc engine displacement. So, ito yung SCR. So, ipapaliwanag ko yung difference niya doon sa isa, sa STR, which is parang yung STR kasi yung standard na version or yung pinaka-base model ni Zenitsu. So, unahin natin dito sa harapan. Dito muna tayo sa suspension. Upside down fork, adjustable. Nandito yung kanyang reflectors, may cover tayo. And then sa ating braking system, naka double piston brake caliper from Brembo. Tapos round disc brake, dalawa po yan. Each disc brake, merong 2 piston Brembo brake calipers. And then yung ating front fender, dahil siya ay SCR or meaning scrambler, putol siya. Dito yung isa, naka-beak. Sa standard naman, walang beak pero buo yung front fender niya. And then, may cover sa inner tube ng suspension. So, dito sa SCR, naka-spoke rims tayo. And then, sa STR naman, naka-alloy casted na mugs lang. And then, road tire sa STR, dito naman sa Scrambler, naka-semi-black tire. So, ang size nito ay 120/70 rim 18. Itong harapan. Tapos naka-semi-black tire siya. Ito yung ating radiator. Wala siyang radiator cover pero meron siyang radiator guard dito sa gilid. So, chassis niya, ayan, trellis or tubular. Ang lalaki, no? Tapos ang kapal. And then, dito sa ating cover, sa engine cover, meron tayong Moto Morini na emblem. Naka-embossed po siya, no? Para siya naka-imprint dito, hindi siya yung mukhang dikit. And then, ayan yung ating engine, napakalaki. Double overhead cam. Dito sa baba, meron tayong parang belly pan. Although wala siyang skid plate dito sa ibaba, pero meron siya sa gilid. Parang engine guard or something, belly pan kung tawagin. Sa atin namang exhaust, hindi siya totally underbelly exhaust. Medyo putot lang siya. Tapos merong, ayan yung kanyang pinaka-muffler. Wala siyang heat guard, parang steel plate. Sa atin namang brake lever, and then sa ating footrest, foldable, may rubber. Hindi siya naaalis. Naaalis pala siya pero wala siya yung spike. And then sa atin namang foot peg, ganun din yung design ng kanyang rubber. Okay na rin, medyo malapad at hindi ganun kahabaan. Dito sa likod, naka-single piston brake caliper tayo from Brembo, round disc brake. Tapos naka-separate mudguard tayo or separate yung ating, meron pa rin siyang tire hugger. Tapos naka-semi-black tire din yung likuran. Naka-spoke rims. And then ang size ng gulong dito sa likod ay 160/60 rim 17. Nandito na rin yung ating turning signals. Medyo maliit lang Pero dahil siya ay LED, maliwanag po ito. May ilaw din tayo para sa plate number and added reflectors. Plastic lang siya, makapal na plastic. Sa atin namang brake light, ayan, maliit lang siya. Parang isang daliri nga lang yung laki niya. Tapos yung tail fender natin, naka-silver, medyo maikli. Sa grab bar naman natin, 2-piece
Two-piece siya. Naka-install siya dito sa ibaba. Hindi siya nagdugtong dyan. Hindi siya, two-piece siya. Mahaba na rin. Enough na rin, So, chain-driven. Ayan yung ating swing arm. Malaki. Tire hugger. Kasama na rin dito yung chain guard. Yung chain guard niya medyo malayo sa, Hindi siya naka-cover talaga dito. Naka-angat siya. Transmission pedal natin. Sa design naman ng ating upuan, since siya ay scrambler, naka one-piece seat lang tayo. Tapos merong 6.5 na naka-design dito. Sa tangke natin, napakalaki. Brusco. So, straight na tank na po ito. Fuel tank na. Hindi siya yung fuel tank cover. Meron tayong mga ilang decals dito like Shimizu. Meron din tayong tank pad. Ito, naka-design na to talaga Moto Morini, tank pad. And then yung logo. Sticker lang din siya. Naka-matte black na finish. Sa atin ang fuel tank cover, CNC cut, merong Moto Morini na logo at 6.5 dito sa ibabaw. Nandito rin yung susian natin malapit sa tangke at ito yung ating susi, dalawa. So mechanical key. Difference lang naman niya sa standard is itong kanyang head cowl. Same lang din naman yung kanilang projector lamp retro classic na headlight. Ang laki nito, promise, And then may big siya, naka-scrambler na fender. Yan yung mga pinagkaiba nila sa STR. Tapos naka-alley casted yung STR, ito naka-mags. Sa upuan, yung STR is plain lang or parang flat lang. And then sa SCR, naka-scrambler na seat tayo. So digital meter panel natin, actually hindi pala ito digital, TFT pala ito. At sa mga instrumentations naman natin, meron tayong, so variable yung kanyang stage, D-screw sa clutch. So I think sleeper clutch ito kasi malambot yung kanyang clutch And then sa ating mga controls, passing light, mga selector buttons, high and low beam, turning signals, horn. Dito sa kabila, meron tayong hazard, kill switch. I think ito ay constant high beam and then yung standard lang. Electric starter button. And then sa ating brake lever, ganun din. Meron din siyang adjuster doon. So, Brembo, Brake Master. Ayan, malaki yung ating fluid canister. Handlebar natin, tapered. Naka-matte black finish din. At sa mga wirings natin, yung mga cables natin, mga cable management natin, malinis. Okay, so punta na tayo sa kanyang technical specifications. So, para naman sa engine specifications ni Shimizu 6.5, siya po ay 2 inline cylinder 4-stroke, 649cc engine displacement. May bore and stroke na 83mm by 60mm. So ito po ay binabasa natin sa kanilang website para hindi tayo magkamali at hindi rin tayo magkulang. Compression ratio niya 11.31. Maximum torque, 54 Newton meters at 7,000 RPM. At may maximum power siya na 44.5 kilowatts or 61 horsepower at 8,250 RPM. So, injection system niya, Bosch EFI or fuel injected. Maximum speed of 170 kilometers per hour. Liquid cooled, double overhead cam, 8 valves, Euro 5 emission. Sa atin namang rims and tires, tubeless light alloy wheels. Naka-spoke rims po siya. 120/70 rim 18 sa harapan at 160/60 rim 70 naman sa likuran. Para sa ating braking system, naka-Brembo disc brakes po lahat. Double disc brake sa front, 298mm floating calipers, 2-piston Brembo. At sa likuran naman, single disc brake, 255mm 2-piston Brembo. ABS po, dual channel ABS. Bosch ABS 9.1 MB. Para naman sa ating mga suspension sa harapan, upside down Kayaba 43mm, wheel travel 120mm, adjustable for preload, damping setting and rebound and compression. At sa likuran naman, Kayaba monoshock, wheel travel 120mm, adjustable for preload, damping setting in rebound. At sa atin namang dimensions, although hindi naman natin talaga ganong pinapansin yung sukat ng motor, pero para may idea kayo kung gaano kahaba, katangkad at kalapad ito, babasahin na rin natin yung kanyang overall dimensions. So meron siyang haba na 2,150mm, lapad na 820mm at taas na 1,120mm, wheelbase na 1,425mm, dry weight niya 200 kilograms, mga around 210 na ito siguro or 205 kasama yung kanyang fuel and then engine oil. Seat height 810, fuel tank capacity 16 liters. So fuel consumption is approximately 20 to 25 kilometers per liter. Depende yan sa riding conditions and riding habits nyo. Ganito naman po nakaupo ang isang 5'7" sa 810 na seat height. Ayan.
Tiptoe tayo, no? Medyo mataas at may timbang siya para sa kagaya natin na 5'7", and then meron akong timbang na 80 kilograms. Manageable pa para sa akin ito, pero ramdam ko may timbang talaga siya. So tiptoe tayo, hindi naman totally tiptoe na ilalapat pa naman natin yung daliri ng ating paa, at kung paano nyo nakikita yung kanang paa natin, ganun din tayo sa kaliwa. Upright position lang, naka mid-rise yung ating handlebar, and then meron din tayong bar and slider dito na hindi naman sobrang haba, parang sakto lang. Hindi rin siya yung manipis na maliit. Hand grip natin, maganda yung mga spikes niya, although hindi siya feeling malagkit. Makapit na rin siya. Malambot yung clutch. Kung titignan nyo dito sa point of view ko, no, napaka-brusko at napakalaki talaga ng kanyang fuel tank. Tapos tanaw na tanaw ko yung kanyang TFT. So sa TFT, although walang battery kasi ito, hindi activated, ilalagay ko na lang din dyan sa screen yung itsura ng kanyang TFT para makita nyo yung mga informations and figures na dapat nyo makita sa kanyang display. Okay, para naman sa updated price ni Seimitsu 6.5. So dito kay Bristol Motorcycles, under kay Rusco Financing, si Motomorini Seimitsu SCR ay may SRP na 588,000. Meron siyang all-in down payment na 144,514 at monthly installment na 20,764 for 3 years. Meron kayong monthly rebate na 2,000 pesos kapag updated kayo sa inyong bayad. At para naman sa mga requirements, kung kayo ay mag-installment dito sa Bristol, kailangan nyo ng valid ID, cedula, barangay clearance, 2x2 or 1x1 picture, 2 pieces, any proof of billing, post-dated check, and bank statement. At para naman sa kanilang contact info, ilalagay ko na lang din dyan sa description sa ibaba. Or pwede rin kayo mag-visit sa kanilang Facebook page na Bristol Group Cabanatuan. At kung kayo naman ay mag-store visit, ang Bristol Motorcycle Cabanatuan branch ay matatagpuan sa Unit 4 CQ Business Center, Purok Lambingan, Barangay Daang Sarili, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Okay, so yan lang yung vlog natin para dito kay Motomorini Seimitsu 6.5. At kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe. At kung may mga dagdag katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba at sasagutin natin yan kaagad. Okay, so ride safe and see you on my next one.